Kung isang araw ay walang maaaring magsinungaling sa mundo maliban sa'yo, anong gagawin mo? Ang kawawang babaeng si Kari na nakatira kasama ang kanyang ina sa lumang bahay ang siyang magkakaroon ng natatanging kakayahan. Oras na para pumasok sa trabaho. Kari, manatili ka sa bahay. Magdadala ako ng masasarap na pagkain para sa'yo. Inay, hayaan mo akong pumunta para sa'yo. Hindi pwede. Buong gabi kang nagtatrabaho. Magpahinga ka. Ang payat mo na. Ngunit sa huli, ang pangako niyang babalik ay tulad ng daan-daan pang kasinungalingan. Dahil pagod na pagod, hindi na siya nakabalik. Simula noon, tanging si Kari lang ang natira sa kanyang pamilya at inalagaan ang sariling buhay. Nay, sinungaling ka! Bakit ba palagi kang nagsisinungaling sa akin ng ganyan? Kari, gutom ka na. Pero paubos na ang kanin. Tara, matulog ka na at hindi na magugutom ang tiyan mo. Kari, napakayaman ng tatay mo. Darating siya para kunin ka. Babalik ako. Hindi na ako maniniwala sa kahit na ano. Isang araw, nadatnan ni Kari ang isang grupo ng mga ngaso na pinapahirapan ng usa. Sa kabila ng panganib, sinubukan niyang iligtas ang kawawang hayop. Nang gabing iyon, nang siya'y makatulog, lumitaw ang usa sa kanyang panaginip. Saan ang lugar na to? Ang maliit na usa ay ang alagang hayop ng diyosa ng Tagsibol. Masaya siyang naglalaro at naligaw sa bayan. Magandang dalaga. Bilang pasasalamat, bibigyan kita ng kahilingan. Kahit ano. Sana wala nang kasinungalingan sa mundo. Kinaumagahan nang magising si Kari, tila normal pa rin ang lahat. Kakaibang panaginip. Gayunpaman, nang buksan niya ang pinto at naglakad sa kalye, lahat ay kakaiba. Ay, ang pangit ng damit mo. Kinuha mo ba yan sa lola mo? Hindi, ninakaw ko lang to at hindi ko pa nalalabhan. Naku! Nakita kong muling nakakainis mong muka. Kung hindi kita kailangan, hindi mo na sana makikita ang mukha ko. Ano? Anong nangyayari? Sinasabi ba nila ng malakas ang nasa isip nila? Hali kayo't bumili, mga dalagat Ginoo. Ang bawat bagay na pinibenta ko ay luma, madumi at hindi maganda. Sinong gustong bumili ng hindi magandang gamit? Inihagis ng galit ng mga ngalakal ang mga bagay mula sa tindahan patungo sa isa pa para itaboy ang tapat na mamimili. Isang regalo mula sa Diyos! Salamat sa Diyos! Ngunit napansin niyo ng mga ngalakal, sinigawan niya ang kawawang bata. Inakusahan niya itong magnanakaw. Ano ka ba? Ako na magbabayad ng tinapay. Hindi ganun kadali! Magnanakaw siya! Kailangan siyang parusahan! Tumigil ka! Nagbayad na siya ng cake! Sa kanya na yun! Tama! Kunin mo at umalis ka na! Sa wakas, masayang umalis ang bata dala ang tinapay para maibsan ng gutom. Oo, aking Diyos! Ang bahay kayo nagkatotoo! Nagpa siya si Kari na gamitin ng espesyal na kakayahang ito sa paggawa ng mabubuting bagay. Tinulungan niya ang mahihirap at nagugutom na malampasan ng mga kahirapan. Maniwala ka sa akin! Sigurado akong may tutulong sa'yo ngayon! Agad namang nangyari ang sinabi ni Kari. Tsaka tinulungan din niya ang mga pesimista na mabawi ang positibong paniniwala. Para hayaan silang magtrabaho ng gusto at hindi tamarin. Nang makita ang naghiwalay na mag-asawa, si Kari ay gumawa ng kawili-wiling kwento para magkasundo sila. Alam mo, kung mag-aaway kayong dalawa ng ganito, ang malungkot na halimaw ay lalaki at sasalakayin ng mundo. Naku, hindi! Kailangan nating magbati agad! Para sa kapangyarihan ng mundo, patawad! Pwede bang huwag ka nang magalit sa akin? Ang lahat ay agad na naniwala kung saan ang mga tao sa paligid ay nagmamahal at tinrato ng mabuti ang isa't isa. Yun pala, hindi lahat ng kasinungalingan ay masama. Ngunit isang araw, sa sobrang pagsisinungaling niya, nahilo at nahimatay si Kari pagpasok niya sa kanyang bahay. Sa kanyang panaginip, nakilala niya ang diyosa ng Tagsibol. Lahat ay may kapalit! Kari, masyado kang nagsinungaling.
Naubos na ito ang iyong enerhiya. Ngayon, 3 beses ka na lang pwedeng magsinungaling. 3 beses lang? Huh? Gagamitin ko ang 3 kasinungalingan para sa akin. Alam ni Kari ang kwento na ang sino mang makahanap ng matagal nang nawawalang prinsesa ng hari ay gagantimpalaan. Kaya pumunta siya sa palasyo at sinabi ang pinakamalaking kasinungalingan sa buhay niya. Mahal kong hari, ako ang iyong nawawalang prinsesa. Kinabukasan, opisyal na binago ni Kari ang kanyang buhay at naging pinakamamahal na prinsesa ng hari. Namuhay siya sa buhay na hindi niya napanaginipan. Ang higit na ikinatuwa ni Kari ay sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakatanggap siya ng kalinga at pagmamahal mula sa kanyang ama. Dahil sa mga taon na inabot upang makilala ang anak na tila nawala ng tuluyan, minahal ng hari ang prinsesa ng buong puso. Sa dami ng ginawa niya, mas naawa si Kari sa kanya. Ninakaw niya ang posisyon ng tunay na prinsesa at tumanggap ng pagmamahal na hindi dapat sa kanya. Isang araw, dumalaw si Prinsipe Vernon sa kaalyansang bansa sa kaharian ni Kari. Minahal niya ito sa unang tingin. Perpektong asawa. Kailangan kong sabihin sa iyong ama na gawin ito para sa inyong dalawa. Patawarin mo po ako, kamahalan, pero ikakasal na ako. Walang nararamdaman si Vernon sa kanyang mapapangasawa, pero hindi rin niya kayang sirain ang pangako niya. Bakit ganon? Siguradong may nararamdaman ka para sa akin. Sige, ang pangalawang hiling ko ay ang maging asawa ni Vernon. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakamasaya sa buhay ng nagsisinungaling na prinsesang si Kari. Nasa kanya ng lahat, pamilya, pera, katayuan, at isang gwapo at mapagmahal na nobyo. Hindi nagtagal ang kapayapaan. Nakatanggap ang hari ng ulat na may lumitaw na nakakatakot na halimaw. Saan man ito dumaan, kinuha ng halimaw ang mga kaluluwa ng may buhay. Tinawag nito ang sarili nitong malungkot na halimaw, na ginawa ang takot na umibig at determinadong gawing walang kaluluwa ang mundong ito. Napagtanto ni Kari na ang halimaw na ito'y ang parehong halimaw na nilikha ng kanyang nakaraang kasinungalingan. Totoo pala lahat ng sinabi niya. Hindi dahil naniniwala ang mga tao sa kasinungalingan. Ang lahat ng pinakamahuhusay at pinakamaliwanag na mandirigma ng kaharian ay ipinadala para sirain ang halimaw. Si Prinsipe Vernon ay buong tapang na lumapit para lumaban para sa kaharian. Hindi mo kaya. Masyadong delikado. Parating na ang halimaw! Napakalakas ng halimaw. Gaano man kalakas ang hukbo, hindi nila ito matalo. Hindi naiiba si Vernon. Nang maubos ang kanyang lakas, tuluyan na siyang nahulog sa kamay ng halimaw. Sa pagtingin sa panganib ng kanyang minamahal at buong kaharian, tunay na pinagsisihan ito ni Kari. Kari! Takbo! Kailangan mong mabuhay ng maayos! Poprotektahan kita! Kasalanan ko to dahil ito sa kasinungalingan ko. Pakiusap. Gusto kong gamitin ang huling kasinungalingan para gawing panaginip ni Vernon ang lahat. Pagising niya, babalikan lahat sa dati. Kaagad na nawala ang malungkot na halimaw. Dahan-dahang kinaladkad ang lahat patungo sa kadiliman. Huwag kang umiyak. Magkikita pa tayo at mas maganda ang katapusan. Nagsinungaling ako. Nagising si Kari sa ingay ng napakaraming tao sa paligid niya. Para sa pagligtas ng maliit na usa, natakot siya sa pagkawala ng malay. Nakita ng mga ngaso si Kari na nagising na sumisigaw. Hiniling na ibalik niya ang usa. Pabayaan niyo siya! Sapat na ba itong pera?
Kabalyero lang ako. Tutol ako sa desisyon ng aking pamilya na pumunta sa karyang ito. Matapang at mabait ka talaga. Pwede ba akong humingi ng pagkakataong makilala ka? Hindi pa rin makaayon si Kari sa lahat. Bigla siyang nabangga ng taong naglalakad sa kalsada. Balat? Ang balat! Diyos ko! Ikaw talagang anak ko! Bakit? Bakit ganun? Si Kari ang tunay na prinsesa ng hari. Kaya naman 2 kasinungalingan lang ang ginamit niya. Naging totoong sinabing magkikita silang muli at magkakaroon ng masayang wakas? Tandaan na bumalik ng maaga at huwag silang istorbohin.